Inireklamo ni Vice President Sara Duterte ng perjury. Si Ramil Madriaga ang nagpapakilala o nagpakilalang dati niyang security aide at inutusan umanong maghatid ng pera sa ilang personalidad. Ang git ng bise, hindi nagtrabaho si Madriaga sa kanyang mga naging opisina. Nakatutok si Chino Gaston. Sa Taguig Prosecutor's Office, naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte kaninang umaga laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang naging security aide daw ng bise. Ang sabi ni Vice President Duterte sa isang pahayag, kailangang panagutan ni Madriaga ang mga kasinungalingan at mga imbento niya na gusto raw manlin lang ng publiko. Certification from the ASPG, formerly the VPSPG. We have a certification from the Department of Education, and we also have a certification from the Davao City local government stating, attesting that there has never been any Ramil Madriaga that was employed or otherwise connected with those offices. So, doon pa lang basag na yung storya ni Madriaga because in his affidavit, kung mapapansin nyo, he needs those connections with these offices for his allegations to be credible, for him to be in a position to say transport cash upon allegedly VP's instructions. Kailangan niyang PSG siya, VPSPG siya, pero ang ebidensya malinaw, hindi totoo. Hawak daw nilang ebidensya laban kay Madriaga ang mga affidavit ng mga dating security officer ni Duterte na nagsabing di nila kilala si Madriaga at imposibleng naging bahagi ito ng security group nila. November 2025, ginawa ang affidavit ni Madriaga. Isinumite niya ito sa ombudsman at naging bahagi ng ebidensya laban kay Duterte sa impeachment complaint noong 2025. Sa dalawang impeachment complaint na idineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice ngayon, kasama rin ang affidavit ni Madriaga bilang ebidensya. Dito, sinabi niyang naghatid siya ng pera sa iba't ibang tao sa utos ni Vice President Duterte. Noong December 2022, inutusan daw siya ni nooy VPSPG Commander Colonel Raymond Lachica na ihatid sa ilang lugar at individual ang mga duffel bag na may laman daw ng 30 hanggang 35 million pesos kada bag. Kabilang dyan ang isang mayor sa Laguna at isang dating kaklase ng Vice Presidente. Inutusan din siyang mag-iwan ng kotse na may pera sa loob ng Ombudsman parking compound. Sinabi rin ni Madriaga na mula sa POGO operations at drug dealers ang pondo ng Inday Sara is My President Pilipinas National Campaign noong 2021 hanggang 2022. Pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment, ang kahulugan nun or ang possible consequence nun is, for example, subvert yung will of the people kasi gusto mong tanggalin ang isang duly elected official ng bansa. Ang tanong ng abogado ni Madriaga, wala kaming sinasabing nasa payroll siya ng OBP o ng DepEd or ng iba't ibang government agency. Sinasabi niya talaga naging trusted person siya ni former President Rodrigo Duterte. And later on, ipinasa sa anak kay VP Sara nga. So, wala kaming concern dyan sa mga certification na yan. Hindi naman tayo nagkiklaim na talagang government employee na nasa plantilla si Mr. Madriaga. Sinasabi niya more on intelligence work, reporting directly to the former President and to VP Sara. nakakulong na ng ilang taon sa BJMP sa Bikutan si Madriaga sa kasong kidnapping. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.